Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Espaloma at inilalahan ko ang natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Trusting in God's Power. So, panibago pong series na 7 Pillars of Complete Trust in God. So, yung scripture po natin ngayon is Nehemiah chapter 9 verses 6, and sinasabi na, You alone are the Lord. You made the heavens, even the highest heavens, and all their starry hosts, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them. You give life to everything, and the multitudes of heaven worship you. Tagalog, ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa niyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo pong buhay ang lahat ng inyong nilikha, at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. So, why should we put our trust in God's power? Yung teaching po natin ngayon is Creator. He created all things. So, sinasabi na God is the one who created all things, and walang imposible sa Diyos, diba? Lahat posible sa Kanya. And pag nangarap tayo, dapat walang limit, no? Libre nga ng mangarap, kaya mangarap lang tayo ng mangarap, no? And basta yung pinapangarap natin is nauuwi sa kaluguran ng ating Panginoong Hesukristo. He created all things, and He is our Creator. He is a Creator. Kaya dapat tayo manampalataya sa Kanya, because sabi niya is walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Number 2, sustainer. Sustain all things. God is our sustainer o tagapanatili, no? Yung mga puso natin hanggat tumitibok is pinapanatili ni God yan, no? Pero kapag yan daw po is hindi na tumibok, means binabawi na ni God yung buhay na binigay niya sa atin, no? And kahit anong gawin ng doktor o ng mga tao dyan, kapag binawi na talaga ni God or time mo na, is wala talaga magagawa yung mga gamot mo. So, at pinapanatili yan natin Panginoon. Si God kasi nagtatakda ng ikakalagi natin dito sa mundo kung hanggang kailan tayo, diba? Si God lang nakaalam. So, kaya dapat manampalataya tayo sa Kanya, sa ating Panginoon, kasi siya yung may gawa ng lahat ng bagay. He created all things through Jesus Christ. So, lahat ng bagay na nilikha sa pamamagitan ng ating Hesukristo, napapanatili lahat ng bagay. He sustains all things. Number 3 is Lord. Kung may Creator tayo, may Sustainer tayo, syempre si Lord. He alone deserves all worship. He is our Lord. Now, sinasabi na the more you worship God, the more you get to know Him. Habang sinasamba natin si God at sinasambit natin yung mga salita niya, lalong lumalaki si God sa paningin natin. At yung problema natin sa buhay is tinitignan natin siya as lumiliit, no? Si God yung lumalaki para sa atin, and yung mga problem na nasa atin or daladala natin is lumiliit siya, no? Because nandito asama natin si God. God is created all things. Yung mga taong relax at hindi nag-worry sa problema na dinadala nila, sila yung worshippers of God, no? Kasi kaya ganun sila, kaya relax sila, kaya din nila iniintindi yung problema, kasi nga yung tiwala nila is buong buo, no? 100% na tiwala na ibinibigay nila sa ating Panginoong Diyos. So, bilang application, number 1, trust in God with whom all things are possible. So, magtiwala tayo ng buong buo sa ating Panginoong Hesukristo, as in 100% o higit pa. Because with God, nothing is impossible, no? Walang magagawa yung kaaway natin. Kaaway mga yung kahit demonyo, ganyan, no? Kapag nakahigad tayo. Si Lord is so powerful, makapangyarihan siya sa lahat. Siya ang may control ng lahat, siya ang may gawa ng lahat, no? At pagdating talaga sa ating Panginoon, walang imposible. Kaya magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos, because He created all things, diba? Yung pagtitiwala natin sa Kanya, lalong lumalaki at lumalago, at syempre lumalalim.
trust in God with whom all things are possible. Next is trust in God who sustains all things. So, magtiwala tayo kay God because He sustain all things, di ba? Sa sinasabi na sa New Testament, sinasabi ni Lord na, excuse me, alam ng Diyos ang iyong pangailangan, kaya wag kang mag-alala, no? Wag kang mag-alala sa buhay, no? Kaya wag tayong mag-worry sa ating sarili. We have to put trust in God who is sustainer of all living things, no? Kaya trust in God who sustains all things. And last is trust in God by worshiping Him. Magtiwala tayo sa Kanya, sa ating Panginoon Diyos, no? Sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya, no? Kapag sinabi ko nga po kayo na kapag worshiper ka, hindi ka maging warrior person, no? Relax ka lang, yung problema mo is di mo na alalahanin kasi nga worshiper ka, no? Buong buo yung pagtitiwala mo kay God kapag ganun po, no? Another term daw po ng worship is magnify. Minamagnify mo si God at mas lalo ka napapalapit sa ating Diyos. And through this way, lahat ng alalahanin mo sa buhay is nawawala. Kasi nga po, yung tiwala mo is 100% mamili sa ating Panginoon sa Kristo. So, trust in God by worshiping Him. So, ito po yung aking natulan sa daily devotion. Now, may natulan tayo. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating